yung dalawang side mirror natin. Ito yung ating remote control. So naka-open siya. I-close natin, i-lock natin. Tingnan natin kung gagana. Yan mga ka-trippings, gagawin muna natin is ipipix muna natin ito side mirror dito sa lagayan, kabilaan, dyan, tsaka yan, tsaka dito lalagay natin. Ayan, lagay natin muna yung side mirror. Pagkatapos natin may lagay yung side mirror, ang gagawin kong sunod, maglalagay muna ako ng wire di sa actuator, tapos ikakabit ko dito sa module natin. Ititest muna natin siya kung talagang gagana na yung actuator natin sa pag-close and open ng ating side mirror. Okay? So, ipipix ko muna itong side mirror natin. Kasi medyo mahaba na yung video, kaya iksiyan na lang natin. Pero ipapakita ko sa inyo yung eksaktong pagkukunin ko ng mga wiring at kung paano ko ginawa at kung saan ko pinadaan. Okay? So, ikakabit ko muna yung side mirror. Ayan mga ka-trippings, na-ipix na natin yung side mirror dito. Tsaka doon sa kabila, na i-fix na rin natin doon. Bali, ito na lang gagawin natin, wiring. Iti-testing din natin. Bali, ang gagawin ko na lang, itong module na to, nag-iisip ako kung saan ko siya pwede ilagay. Pero dito na lang siguro sa loob din, yung module niya. Katapos maglalagay ako ng wire. Bali, ilang wire ang ilalagay ko? 4 dito sa kanan. Dudugtungan natin to papunta dito sa loob, gapang dito sa loob nitong hose na to, punta dito. Tapos yung wire din ay kukunik natin dito sa door actuator natin, 2 din, bali 4 papunta dito. Tapos 2 wire lang doon sa kabila, yung para doon lang sa side mirror, yung sa switch, yung open and close, papunta rin dito. Yun yung gagawin natin. So ito lahat, yung wiring, yung ano natin, module, dito na lang natin siya ilalagay sa loob. Bali ito, tatanggalin natin to. Tapos itong switch na to na nilagay natin, dito natin siya ilalagay. Ito, bakante pa to. Dito natin siya ilalagay. Okay? So, gawin natin, gawin ko muna yun, ilatag ko muna yung mga wiring para pag nailatag ko na, papakita ko sa inyo. And then iti-testing natin kasama lang sa remote control ng sasakyan. Okay? So gagawin ko muna. Ayan mga ka-trippings, ito yung wire na 4 na ilalagay natin. Ayan. Yung 2 para dito sa actuator natin, open and close. Ayan. Tapos itong 2 naman, is dugtong natin dito sa ating motor. Open and close din. Ayan. Pasensya na, medyo silaw yung video kasi mainit dito sa pwesto ko. Tapos ito, ganito yung paglagay ko ng wire. Ang ginawa ko, kita ba? Takpan ko. Ayan. Ang ginawa ko, ayan, pinasok ko dito yung hose sa ilalim papunta dito sa kabila. Bali ang ginawa ko is binutasan ko na lang yung rubber dito, tapos dito rin sa ilalim sa kabila. Kung halimbawa ganyan din ang gagawin nyo, nabubutasan nyo, make sure na bubutasan nyo dito sa unahan na to. Dito, diyan kayo magbutas. Just in case na magbubutas kayo. Saan ba kita ba? Sa dong silaw. Ayan. Ayan, kung magbubutas kayo, kailangan nandito sa unahan na to. Wag dito wag dito sa kulubot-kulubot na yan, wag dyan kasi naka-expose sa labas yan. Dito na lang sa loob na to kasi at least pag pinasok mo yung rubber sa loob, ando siya sa loob kasi ito yung lock ng gasket. Ganun din sa baba. Kung bubutasan nyo, magbubutas kayo, dito dapat siya sa ilalim. Yan, wag dito wag dito, wag dyan sa kulubot-kulubot na yan, dito sa loob. Kasi pag pinasok natin yan, at least yung wire nando sa loob, tapos ito yung gasket niya, okay? Tapos ang ginawa ko nga, nilagyan ko ng hose muna. Ayan, tube na hose, maiksi lang. Tapos isa-isa kong pinasok yung wiring. Ayan,
isa-isa kong pinasok yung wire. So kada pasok ko ng isang wire, tinansya ko muna kung aabot siya dito sa equator natin. Ngayon kung aabot na siya doon sa equator, ito yung dulo niya, pinutol ko rin hanggang dito. Pasobrahan nyo lang para siguradong hindi kayo kakapusin. Bali ang isusuksok nyong wire dito is 4. Ayan, basta 2 sa equator, 2 dito. Doon sa kabila, sa kanan, ganun din yung gagawin natin. Lalagyan ko rin ng hose na ganito, tapos lalagyan ko ng wire. Pero doon, 2 lang yung papalusutin natin sa close in open lang ng side mirror. Tapos papagapangin na natin dyan sa ilalim ng dashboard dyan, hanggang dito. Kasi yung itong equator, dito ko na lang siya ilalagay. Dito, ididikit ko na lang siya dito sa gilid. Tapos yung wiring, ita-tidy up ko na lang. Ayusin ko siya na hindi siya dyan nagkakabuhol-buhol. Okay? So gagawin ko muna, and then papakita ko sa inyo pag natapos ko na. Okay? Yun mga trippings, na ilagay ko na yun dito sa bandang kanan. Ito yung wire. Dinugtong ko, tapos pinasok ko dito sa loob. Bali yun dito, hindi ko na siya pinasok dito sa sa tube dito. Kasi mahirap talaga maglagay dito sa loob na to. So ang bali ang ginawa ko, dito ko na lang siya pinadaan sa labas ng hose papunta rito. Yan, ganun dito sa kabila. Ayan. Ganyan na lang yung ginawa ko kasi mahirap talaga siya maglagay. Bali yung doon sa kabila is pinagtiyagaan ko lang yung ipasok doon. Pwede nyo naman na hindi siya ipasok doon sa tube. Ang gusto ko lang sana para maganda siya tingnan, naisip ko tago naman siya, hindi naman siya makikita. Kaya dito ko na lang siya nilagay. Sa labas ko na lang siya nilagay, labas ng hose. Ayan. Tapos dito, pinasok ko siya rito, labas ng wire. Dito ang labas ng wire niya. Ayan, yung 2 na itim. Ayan. Tapos pinagapan ko siya dito sa ilalim. Dito, labas dito sa may sa may head unit, punta dyan. Tapos diretso doon sa kabila sa may driver side. Ayan, pakita ko sa inyo doon kung ano yung tsura. Ayan, nandito siya, yung galing doon, labas siya dito. Ayan. Nga pala, pag naglagay na kayo ng wire, yung mga wire nyo, bali yan, lagyan nyo ng lagyan nyo ng mga tanda yung wire nyo para hindi kayo malito pagkabit nyo kung saan ba nakakonek tong mga wire na to. Yan, tulad nito, nilagyan ko na lang ng marking, letter B, blue. Ibig sabihin yung blue na wire siya doon sa motor sa kanan. Tapos itong isa G, gray doon. Tapos itong 4 dito sa may dito, yung mga wire dito, nilagyan ko rin ng marking para hindi ako magkamali. Lagyan nyo na lang ng mga initial kung alin yung mas madali nyong tandaan. Ito nilagay ko dito is MC. Ang ibig sabihin niya, motor close. Yung dito yon sa may side mirror. Tapos itong isa naman nilagay ko is AC. That means siya, equator dito sa dito naka-connect. Equator close. Tapos itong isa naman AO, equator open. Yan yun. Tapos itong isa is MO. Ibig sabihin motor close dito. Ayan. Para pag kinunik nyo, hindi kayo malito. Ang nga pala, tapos ito na yung mga connection nya. Ayan. Ko sa inyo, explain ko sa inyo yung mga connection natin. Ayan. Wait lang, kuhain ko lang yung stand ng cellphone para madali. Ayan. Ito yung sa natin, equator. Kamali lang. Ito yung sa module natin. Ito yung sa switch natin. Ayan. Bali, ito na yung mga pinakita ko sa inyo, di ba? Meron naman dyan diagram akong ilalagay. Tingnan nyo na lang dyan kung paano yung mga pag-connect. Bali, ito nga pala yung pagdating dito, kasi yung pag-testing natin kanina nung tinetest pa lang natin siya doon sa loob, hindi pa nakakonect, iba yung connection nya. Pagdating dito, ito na yung connection na gagawin ninyo. Okay? Sa switch, yung red tsaka yellow, ibig sabihin ito yung power source.
Ito yung power source niya. Tapos ito naman is red sa accessories niya. Pagsamahin na lang natin siya. Tapos yung kulay yellow ng ano natin, ng module, isasama na natin. Bali 3 wire siya. Pagsasamahin natin, bali ganito yung kalalabasan niya. Ito nakasaksak to doon sa accessories. Kaya kailangan nyo may ganito kayo para madali yung pag-connect ninyo. Ang purpose nito na fuse holder na to, para hindi kayo mag-cut ng wire dito sa sasakyan. Hindi kayo magka-cut ng wire, hindi kayo magta-tapping sa original na wiring ng sasakyan nyo. Ito, ilalagay natin to doon sa fuse box. Meron din ako mga tutorial nito sa mga unang video ko kung saan siya ilalagay. Ayan. Ito, nakalagay siya sa accessories. Sa accessories to nakalagay. Okay? Sasaksak natin to doon. Ibali, papakita ko sa inyo, pipicturean ko rin. Ayan, tandaan nyo lang kung ano yung magkasama na wire. Yung kulay yellow at red ng switch at yung yellow ng module magkasama sa isang pagsasamahin nyo na, kukonek nyo sa accessories. Ayan. Tapos yung isa pa, saan ba yun? Ito naman yung sa 12 volts ng sasakyan natin. It means na ano siya, constant to siya, constant. Ibig sabihin palagi siyang naka-on doon sa fuse box natin dito. Meron din akong tutorial diyan kung paano nyo hanapin yung ano, yung constant, yung continuous power ng sasakyan. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo. Ayan, lalagay ko diyan, ipa-plus ko sa gilid kung saan siya nakakabit kasi kung Toyota Vios lang din naman yung paglalagyan nyo, XLCBT 2022, it means parehas lang din yung paglalagay nyo. Ayan, ilalagay ko dyan kung saan nyo to itatap. Ayan, 12 volts. Tapos dito, ang nakalagay naman dito is yung kulay red. Yung kulay red lang ng module. Ilalagay natin dito yung kulay red ng module. Okay, okay na yun. Tapos yung ground naman, yung ground ng switch, yung ground ng module, ayan, magkasama sila. Tinap ko na lang siya magkasama, tapos dito na siya nakalagay sa mga ground dito. Ayan, ayan, bali ito yung lagayan ko ng ground. Ayan. Lahat ng accessories na nilalagay ko sa sakyan ko, isa lang yung ground area niya dito lang. Ayan. Okay, yun, magkasama yun, yung ground niya. Tapos ano pa ba? Ito na nga, yung sa ano natin, yung sa module natin, yung orange tsaka brown para sa close and open ng ating side mirror. Dito siya. Ayan. Magkakasama na yung left and right natin. Left and right na side mirror. Close and open fold. Ayan. Nandyan ang nakalagay. Andyan din yung ano niya. May lalagay ako dyan na diagram kung saan siya i-connect. Ayan. Ang sunod naman is itong ating green and blue. It means ito yung sa actuator natin, yung i-connect natin dito sa door side natin, yung tawag dito sa remote control natin, sa susi natin, original na remote control natin. Wala tayong babaguhin dyan. Okay? Ngayon, para malaman nyo kung alin dyan yung actuator, o kung halimbawa ibang sasakyan yung paglalagayan nyo, maglalagay kayo ng ibang brand, tapos gusto nyo malaman kung alin dyan yung para sa actuator natin, ganito lang yung gagawin nyo. Kailangan nyo ng tester. Ito, ganito. Ayan. Kakailanganin nyo nito. Pagkatapos itong clamp, ika-clamp nyo sa ground. Ako, ang ground ko, yung katulad ng sinasabi ko sa inyo, dito lang sa ground ko na ito. Kasi isa lang yung lagayan ko ng ground. Ayan. I-clip nyo siya dyan. I-clip nyo. Ayan. Pag naka-clip na siya dyan, di ba matatanggal. Ayan. Ito, dito. Itutusok nyo lang itong dulo dito para malaman nyo. Tapos yung susi na sasakyan nyo, ayan, yung susi na sasakyan nyo,
pipindutin nyo lang yung lock and unlock. Halimbawa, kunyari ito yung ano ko pinagtapang ko, diba, sa taas. Itusok nyo lang siya dyan. Make sure lang na nakadikit siya dun sa ano nya, yung exposed wire nya. Tapos pipindutin nyo yung close and open kung saan siya magpa-power. Halimbawa ito, pindutin ko yung close. O yun, diba, nag-ano siya, nag-ilaw. Kita nyo ba? Ayun, so ibig sabihin, ayan yung actuator ng close. Tapos ito, so tusok nyo doon sa baba, pindutin nyo naman yung open. Oy, hindi siya nagano, hindi kasi nakadikit yata. Basta ano nyo, make sure lang na nakadikit siya doon sa exposed na wire. Kita nyo ba? Ayun, kita nyo, in-open ko, nagano siya, umilaw siya. Ayan, so ibig sabihin, yan yung sa actuator natin. Okay? Pwede nyo i-check yan lahat ng wire na nandyan para malaman nyo. Tapos naman sa pag-connect nyo naman dito sa actuator nyo, ako ganito lang yung ginawa ko. Kung meron kayong ganito sa bahay ninyo, yung parang pin siya, yung pinutol ko lang to dito sa mga binibili kong wire. Yan, itusok nyo lang siya dito sa loob. Yan, kailangan nakadikit siya dun sa exposed niya na wire. Yan, tusok nyo lang siya dyan. Yan yung magiging trigger nyo. Okay, yan. Ganyan lang yung paglagay ninyo. Ngayon, ang sunod natin na gagawin, itong mga fuse na to, ano na natin to, ilalagay na natin doon sa ilalim, i-connect na natin. Dito ko lang siya papadaanin sa ibabaw na to, dito. Tapos isasaksak natin to sa fuse box. Okay? Yan, ilagay na natin para matesting na natin kung gagana na yung ating side mirror, open and close sa remote control, pagkatapos sa switch, kung gagana sa switch, at ano pa ba, yun lang. Testing natin. Bali, ilagay ko muna itong mga fuse box, mga fuse nya. Okay, so ayan mga ka-trippings, na ilagay natin yung fuse. Pakita ko sa inyo. Ayan, kita nyo ba? Ayan yung fuse natin. Ayan yung ano, ilagay natin na fuse. Bali yung sa 12 volts natin, yung sa constant para sa ano natin, tawag dito module, ito dito sa unahan. Ayan, yan yung ating 12 volts na constant. Tapos yung sa ano naman natin, accessories natin, yung tatlong wire, yung dalawa sa switch na wire, tapos isang wire sa module. Itong sa pinakaulian. Ayan, ayan yun. Okay, picture natin, tapos ipopost ko dyan. Okay, ayan. Ngayon itatry na natin, itetest na natin yung ating side mirror kung gagana. Okay, wait lang, ayusin ko lang yung isang fuse. Yung isang fuse na to kasi sa ano to tawag dito, ito sa dashcam ko, tong isang fuse na to. Kailangan maayos siya. Okay, ayan. Ayan, ano na natin, titest na natin siya. Okay, kung gagana na siya sa remote. Okay, dito tayo sa unahan. Ayan, diba nakaano na siya, ka-open. Try natin sa remote, i-close. Yun, gumana na siya, nag-auto fold na siya, diba? Open.
Yun, okay. Ayos na, ayos na. Tingnan natin. Close. Okay. Open. Yun, okay. Ayan, subukan na natin sa ano. Subukan na natin sa switch natin kung gagana. Okay. Ayan. Ito yung switch natin. Ilagay na natin sa accessories, yung susi. Ayan. Ayan, accessories. Ayan, umilaw na siya. Kita nyo? Ayan, may ilaw na siya. Pag blue, naka-close siya. Naka-off siya. Diba nilagay natin ng marking open and close. So, itatry na natin kung gagana na siya. Okay. Medyo mahirap tong ano na. Ayan. Itatry na natin. Ay, yung side mirror natin. Mahirap. Ito lang. Ayan. Ito yung switch. Yung side mirror natin. Kita nyo ba? Naka-open siya. I-open na, pinutin natin yung close. Yun, gumana siya. O, diba? O, ayan, naka-green. So, ibig sabihin niya, naka-engage siya. Para bumalik siya, maka-off siya ulit. Press nyo lang ulit. Ayan. Naka-close. Try natin yung open. Yun, gumana yung open natin. Okay na? So, balik na naman. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mas maigi sana kung yung switch natin is momentarily. So, ang ibig sabihin nun, kapag ganyan, kunwari, naka-open, i-close natin. Pag pinindot nyo to, mag-close siya. Tapos pag binitawan nyo, automatic siyang babalik sa opposition. Hindi katulad nito na pipindutin mo pa siya para mag-off. Ayan, open natin. Ganyan. Kung momentary switch tayo, pag nirelease nyo yung hand nyo, mag-off siya. Hindi katulad nito. Ito kasing type na to na binili ko is locking switch to. Kasi nag-order ako ng momentarily na ganito rin. Mali yung diniliver, locking pa rin yung binigay. Kaya naghahanap ako. Tsaka mas maigi nga kung may logo sana ng side mirror na open and close. Para mas bagay sa switch natin. Okay? Ayan, bali successful yung pag-test natin. Lahat-lahat. Yung switch natin. Gumagana. Ayan. Gumagana yung sa switch natin. Open. Ayan. Gumagana yung switch. Tapos pag in-off natin ang sasakyan, ang accessories, pag ginamitan natin ang remote, lock, close. Ayan. I-close natin. Ayan, nagko-close siya. Pag in-unlock natin, gumagana rin siya. Ayan. So, successful. Next natin na gagawin is ipa-plaster na natin to lahat. Yung mga wire niya. Ito na-explain ko na sa inyo kung paano ko to ginawa. Ito na lang dito. Kasi kita nyo naman yung wiring natin ang gulo. Bali, aayusin ko siya. Ita-tidy up ko siya. Pagkatapos nyan, bibidyoan natin ulit. Papakita ko sa inyo. Tapos yung paglagay natin ng switch dito. Dito sa cover nya. Ayan. And then, final natin yon kapag nabalik na natin lahat ng cover. Tsaka ito, final testing tayo. Then, tapos na tayo doon. Pero, double check natin lahat yan. Okay? So, gawin muna natin. I-tidy up muna natin ito lahat. Okay? Standby lang. Tapusin yung video para just in case na meron pang mga additional, malaman nyo. Okay? Yun mga ka-trippings, bali na fix na natin yung mga wiring natin. Yung mga connection nya okay na. Yung ano natin, module natin, saan ba? Ayan. Yung module natin, dito natin dinikit sa taas. Ayan. Pag dinikit nyo yan dyan, pag didikit nyo, punasan nyo muna yung loob kasi baka mamaya malikabok para hindi malaglag, para makapit siya. Ayan. Ito yung switch natin. Ito yung switch natin. Ayan. Tapos, ito yung connection natin ang sa side mirror natin. On and off. Close and open. May diagram naman ako dyan ilalagay. Tapos ito yung sa ano natin, ito yung sa actuator natin. Ayan, yung actuator natin. Connection. Tapos
ito yung connection natin sa accessories, yung kulay yellow. Ayan, diretso dito sa fuse adapter natin. Ayan. Tapos yung power source natin, saan na ba yun? Ito, yung power source natin. Ayan, yung 12 volts, yung constant. Ito siya. Sasaksak din natin sa fuse. Ayan, so bali kompleto na. Yung ground natin, saan na ba yun? Yung black. Ito yung black na to. Ayan. So dito siya. Nilagay ko na dito. Sama-sama lahat ng ground dyan. Tapos ano pa ba? Bali wala na. Ito yung fuse ng ano natin, module natin. Okay, so kompleto na. Ilagay na natin. Ayan naman yung diagram. Nakikita nyo naman yung sa gilid yung diagram. Ayan. Sundan nyo na lang yung diagram na yan, yung mga connection niya ng wire. Kung mapapansin nyo, madami akong wire dito. Ito kasi halo-halo na to. Pero yung connection niya, yan pa rin yung nasunod yung nakalagay dyan. Kasi ito, meron ditong connection sa charger. Tapos ito, meron ditong relay. Itong relay na to, connection sa ano ko, ayan, sa dashcam ko sa 24-hour parking monitoring yon. Ayan, pag kailangan ko lang mag-parking monitoring, yun, meron siya dito. Tapos ito yung sa switch nun. Meron akong video dyan, ng tutorial din kung paano ko kinabit yon. Kung gusto nyo maglagay naman nun, 24-hour parking monitoring, andyan din, yung mga step by step din. Ayan. Bali, ang gagawin na natin is, ipipix na natin to lahat. Ibabalik na natin lahat ng cover, ito, dito, final na yan, doon sa kabila. Yan, babalik ko na. Okay? So, standby. Balik ko na muna itong mga to. Okay? Ayan mga ka-trippings, naibalik na natin lahat ng ating cover. Ito, naayos na natin, naibalik na natin, natanggalan natin yung mga kalat. Dito sa kabila, naibalik na rin natin. Ayan yung switch natin. Bali, nilagyan natin ng marking. Ito yung open, ito yung close. At kaya natin nilagyan ng marking yan para hindi tayo magkamali ng paglagay. Pero ngayon nakalagay na yan, pwede na natin siyang tanggalin yung tape na to. Kasi ang palatandaan natin is yung sa taas open, yung sa baba is close. Ayan. So ayan yung ating side mirror doon sa kabilaan. Ngayon ang gagawin natin is iti-test na natin siya sa remote control. Ayan. Yung dalawang side mirror natin. Ito yung ating remote control. So naka-open siya. I-close natin, i-lock natin. Tingnan natin kung gagana. Yun. So gumana na siya sa remote, close. Ito yung open, unlock. Yan. Lock. Unlock. Okay. Itatry naman natin yung sa switch. Sa switch naman tayo. Lagyan natin yung susi sa accessories. Ayan, hindi na natin pinandar. Lagay lang natin sa accessories. Tingnan na baba natin yung window. Sarap natin. Ayan. So, ayan yung ano natin. Yan yung sa tawag dito. Yung sa switch natin. Pag blue, ibig sabihin niya naka-off siya. So, tingnan natin. Yung sa taas is open, sa baba is closed. So naka-open yung door natin, ay yung side mirror natin. Ang sunod natin gawin is itatry na natin, pindutin natin yung close. Bali pipindutin natin yung sa baba kasi close natin siya. Yun, gumana siya, nag-close. Tapos ayan, naka-green siya, ibig sabihin naka-open siya. Push lang natin ulit para bumalik sa off. Ayan, bali nag-close siya, kabilaan. So try na natin siyang i-open ulit. Open, pindutin natin yung sa taas. Yan, so nag-open siya. Nag-open na rin siya doon sa kabila. Ayan, kita nyo, naka-green siya, ibig sabihin naka-on siya. So pindutin lang natin para mag-off ulit. Okay.
So successful yung ating paggawa. Ayan, DIY natin. Lahat gumagana, walang problema. Si connection natin sa wire, okay naman siya lahat. Sa dashboard wala namang abnormality. So okay, successful lahat ng DIY. Ayan mga ka-trippings, successful yung ating pag-DIY ng side mirror natin from manual fold into auto fold ng ating side mirror. Kaya hanggang dito na lang yung video natin. So have a good day, have a good night, have a safe trip. Goodbye mga ka-trippings. Bye-bye!